name, we glorify your name, we magnify your name, we acknowledge you, Father God, sa mga oras na to. Maraming salamat po, Panginoon, na muli mo kami binigyan ng pagkakataong magkatipon. Salamat sa bagong buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo ngayong umaga na to, na mararanasan namin ng pagpapala, buhat sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon. Kami po, Panginoon ko, ay patuloy na nagsasama-sama para sa mensahe, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lang akong maging alulod, Panginoon. Tungtungan mong aking balikat, ibaba mo ako at ikaw ang makita, Panginoon. Sa bawat sasabihin ng aking mga labi, Panginoon, ikaw po ang manguna, kapangyarihan mo, Ama, na ang makita, katwiran mo, Panginoon, kalwalhatian na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ang katarungan ng iyong mga salita, O Diyos, ang mamutawi sa aking mga bibig. We acknowledge, Holy Spirit, sa mga oras na to, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat puso na makikinig, Panginoon. Ikaw po ang magbukas ng kanilang pangunawang espiritual, Panginoon, at hindi po ang mga karnal na pag-iisip, Ama, kundi ang espiritu na nakikipag-isa sa iyong isip, O Diyos. Ama, hayaan mong iwanan namin ang mga problema namin, Panginoon, at makapag-focus kami sa iyong banal na salita sa oras na to. Purihin ka, dakilain at lalhatiin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Praise God. So, tayo po ay dumako sa panibago po nating series sa Uncommon Life. Amen. So, ang pamagat po ng ating series is Born Again, Not Bound Again. Amen. Born again, not bound again. No po, hindi magba-bound again, hindi po babalik sa dati. No, hindi hindi tatalbog ulit kung saan pinanggalingan. Amen. So, we are born again now. So dito po sinasabi dito na ikaw at ako hindi po tayo na save. Amen, para mag-stay tayo na ma-stuck. Na po, hindi para ma-stuck tayo kung saan man tayo naroroon. Hindi ka rin po na save para hindi ka na-rescue. Amen? Hindi ka ni-rescue. Hindi tayo na-rescue ng Panginoon to return. Amen? So, you weren't saved to stay stuck and you weren't rescued to return. Hindi ka rin na-born again to live bound again. Amen? Bumalik ka sa dati kung saan ka nanggaling. Hindi ka na-born again para mamuhay ka ulit sa dati mong pamumuhay. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Dito po makikita natin, no, kaya lang sa mga lahat ng bagay na to, ang tension natin, marami po sa atin, no, marami sa mga mananampalataya, amen, have received salvation, but haven't walked in the freedom. Na po, sinasabi na mananampalataya, na po, pero ito yung mga tension ngayon sa mga mananampalataya. Amen? Yung sinasabi mo na you receive salvation, pero hindi ka lumalakad sa kalayaan. Sinasabi mong ligtas ka, but still you're stuck. Sinasabi mong forgiven ka, pero nahahunt ka pa rin. You're still hunted. Amen? At sinasabi mo na tinawag ka, but still you're carrying the weight of your past. Dala-dala mo pa rin yung mga nakaraan mo. Amen? So, pag sinabing freedom, hindi po ito automatic. It's possible. Amen? Sabi ng iba, ang kalayaan na po is not automatic. But it's possible. Bakit po? Because it's a promise. Pero kailangan natin tong i-pursue. Kailangan natin tong matagpuan. Kailangan natin tong sundan. Amen? So, Jesus is speaking to Nicodemo sa sa isang Pariseo. Kilala natin si Nicodemo, di ba? And siya po ay isang member ng Jewish na nagro-rule sa council. Amen. Dito po, merong private night na nagkaroon sila ng meeting na tinake-risk po ito ni Nicodemus para makatagpo niya si Jesus Christ kasi yung genuine curiosity niya. Amen. Curious siya about kay Jesus. So sa John 3:1 hanggang 6 po. Hallelujah. Sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog. Now, there was a Pharisee, a man named Nicodemo,
who was a member of Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are teacher, who has come from God, for no one could perform the sign you are doing if God were not within him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born again? They are old, Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. Amen? So dito po sa context na to, makikita natin na si Nicodemo po, katulad ng maraming mga Jewish, naniniwala sila sa lineage, amen, and law as a path to righteousness. Amen? So Jesus, dito po, pinlip this thinking. Nag-entrance into God kingdom required spiritual rebirth, not the heritage of behavior. No? So, pinlip yun ni Jesus. Kasi naniniwala sila sa law and sa lineage, 'di ba? Sa mga ninuno nila noon. So ngayon, si Jesus pinlip niya. Ang ginawa niya, nag-entrance siya into God's kingdom. At ang requirement daw po doon ay ang spiritual rebirth na kailangan tayong ma-born again at hindi ang mga heritage or behavior o ang mga pag-uugali po, no? So, dito po makikita natin yung shock factor dito ng mga Jewish na nag-assume sila, being part of Israel, na nag-guaranteed po ng kingdom inheritance. So, Jesus' word would have been both confronting and revolutionary. Amen? So, the key word ng Greek po ng born again is yin-yon. So, dito po makikita natin, no po, from gen miao. So, ang meaning po noon is born or begotten. So, pag sinabi naman na again, no po, often translated ng again po, but more accurate means from above. Amen? So, indicately, ito po ay divine origin. So, si Jesus po is not just saying, start over. He's saying, ang sinasabi sa atin ni Jesus, you need to birth from God. Amen? Kung dati pinanganak ka sa tao, sa sinapupunan ng nanay mo, ngayon, ang sinasabi ng Diyos sa atin, you need to birth from God, from above. So, see? Makikita natin dito, kapag sinabi yung see, di ba? Kasi kung hindi ka papanganak sa from above, you will never see the kingdom of God. Yun po ang sabi sa salita ng Panginoon. So, hindi po pinag-uusapan dito yung physical sight. Amen? Ang kailangan po nating maintindihan dito is to perceive, to understand, or to experience. Amen? Kailangan nating ma-experience po. So, you cannot truly perceive or participate in God's kingdom without this rebirth. Hindi natin to mararanasan kung hindi po tayo marirebirth. Amen? At kapag na-rebirth ka na, to become born again is not a dominational term. It's a divine transformation. Amen? Divine transformation po. Kaya kung yung iba nagtataka sa ibang mga Kristiyano na nagtatransform sila ng talagang transformation, malamang po talagang sineryoso po ng mga tao na yon ang spiritual walk. Amen? Kasi when you are born again, you have to walk by the Spirit. Amen? Hindi po sa carnal. Amen? Kung bakit nakakapagpatawad na, kung bakit nakapagmamahal na ng mga taong hindi ka mahal-mahal at nakakapagpatawad ng hindi ka patapatawad because they are truly born again. Amen? Yung mga bagay na imposible para sa'yo, sa isip mong karnal, imposible, nagiging posible po kapag ikaw ay na-rebirth. Amen? So, it's God doing. No po? Kaya ito madali kasi it's God doing. Tumatrabaho ang Panginoon sa buhay mo. At hindi na po ito para sa yung sarili mo ang tumatrabaho na dating ganun ang buhay natin. Amen? Kaya dito makikita natin, replacing dead religion with living relationship. Kailangan mamatay na po yung mga way natin religiously.
Kasi yun ang papatay sa ating pananampalataya kung tayo po ay nagwo-walk pa rin through religion. Amen? Maraming law, maraming rules. Baka kasusunod po natin sa law and rules ng religion natin, hindi natin namamalayan, tayo po ay nagkakaroon na tayo ng spirit of religion. Amen? Hindi na po leading ng Holy Spirit. So dito po, kapag tayo ay na-rebirth, ito po ay nagte-trading ng effort for intimacy. Amen? Intimacy sa Panginoon. And namumove po tayo ng self-righteousness natin to spirit-led renewal. Amen? Kaya yung mga Kristiyano na katwiran pa rin ang katwiran sa mga karnal na katwiran, i-self-check po natin yung ating sarili. Baka tayo ay hindi po spirit-led. Baka hanggang ngayon, karnal pa rin ang pag-iisip natin, kaya lahat ng bagay sa atin ay imposible pa rin. Amen? Ang sabi po ng Panginoon sa Corinthians, pwedeng maging isa ang isip mo at ang isip ng Panginoon. Amen? Paanong naging heart of God si Tatay David kung hindi pwedeng ang puso natin ay palitan din ng puso ng Panginoon? Kaya nga may mga Kristiyano kayo nakikita na kahit ano pang klaseng kasalanan ang ginawa sa kanila, they can forgive because they are born again, not bound again. Amen? So, no one is stumble into the kingdom. You are reborn into it. Wala pong nag-i-stumble sa kingdom of God. Kasi, pinanganak ka para doon. Amen? So, only Christianity teaches that born again is not something you can earn. Hindi po ito na-earn, na-evolve into or repeat. It is a singular spirit-empowered experience that bring you into the family of God through Jesus. Ang Espiritu Santo po. So to born again is not reformation of the old nature. Hindi ito binubuhay mo, nire-reform mo, di ba? Nire-reform natin yung old natin, yung mga luma nating pagkatao, binubuhay natin yung lumang pagkatao na parang zombie, hindi po ganon. But a complete transformation. Yun po ang tinatawag na be born again. It is the supernatural work of God. Hindi po work ng tao. So sabi po sa John 1:12-13, yet all who did receive Him, to those who believe is in His name, He gave the right to become a children of God. Verse 13, children born not of natural descent, nor a human decision or a husband will, but a born of God. Hindi to desisyon ng nanay mo, hindi desisyon ng tatay mo, hindi rin desisyon ng asawa mo, kundi desisyon ng Diyos. Amen? So being born again is one of the most powerful and essential truth in Christianity. So kung hindi ka naniniwala dito, kapatid, ngayon pa lang sabihin mo sa sarili mo, you have to believe. Kasi kung hindi ka maniniwala, it is hard for you to transform. It will very tough for you. Mahihirapan ka talagang lumakad sa espiritu kung hindi ka maniniwala dito. Amen? Because it is the truth. It is the word of God na nagsasabi sa atin. Amen? So, it doesn't just describe a religious experience. Hindi lang po sa religion experience, kundi nagdi-define ito ng spiritual transformation na nag-ship po sa identity nating lahat. Amen? So, ito po ang nagre-restore sa relasyon mo sa Diyos at nagre-redirect sa buhay mo. Bakit sinabing redirect, kapatid, hindi babalik? Amen? Binabago niya yung direction mo. Nire-restore. Na po, kasi dati ka ng buhay, 'di ba? Binuhay ka muli, you are from above, nire-restore niya yung relationship mo. Amen? Sa mga tao sa paligid mo na dati mong kaaway, ire-redirect niya yung buhay mo sa dating daan na dinadaanan mo nung ikaw lang ang nasusunod sa sarili mo at ire-redirect ng Diyos sa buhay na ganap. Amen? At ang Diyos po ang gagawa nun. So the big question, why we need to be born again? Bakit kailangan? Because, bakit po?
This is the first level po ng pagiging Christianity, mga kapatid. Ang first level po ng pagiging, ng spiritual growth ng isang mananampalataya ay be born again. Be born again, kapatid. Kung hindi ka ipapanganak, you will never grow in the spirit. Paano ka mag-grow in spirit kung hindi ka ipapanganak muli? Amen? So, because our first birth left us is spiritual death. Kapag tayo pinanganak muli, mamamatay po yung ating lumang pagkatao. Kailangan mamatay ang lumang pagkatao para mag-move po ang spiritual, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo. Bakit kailangan nating ma-born again? Because we cannot enter in God's kingdom as we are. Amen? Yun po yung salita ng Panginoon. Bakit kailangan nating ma-born again? Because only the Spirit can give us new life. Hindi ka pwedeng bigyan ng life ng ibang tao o ng ibang Diyos kung hindi ang Panginoong Hesukristo lang. At ang Espiritu ang makapagbibigay lang sa'yo ng bagong buhay. Bakit natin kailangan ma-born again? Because God wants more than our behavior. Hindi niya lang gusto yung dati kang mabait o nakakagawa ka ng mga mabubuti sa bagay. He wants your heart, my heart. Amen? Hindi yung heart mo na dating na deceitful, na dadaya. Amen? Yung maraming minamahal, may asawa na, minamahal pa. Amen? Hindi ganon. Bakit kailangan natin ma-born again? Because Jesus didn't die to make us better. He died to make us new. Hindi siya namatay para magkaroon lang tayo ng better life. Which is kasama po sa pag-grow natin. Amen? Kaya nga po, naghirap si Lord para magkaroon tayo ng better life. But hindi lang yon ang gusto ng Panginoon. He died to make us new. Para maging bago ka. Amen? Sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Dahil pinalaya na po tayo, na po, dapat may liberty tayo sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, Galatians 5:1, sabi naman po sa ibang translation, is a bold, liberating declaration. Christ didn't free us so we could return to old chain. Na po, yun po ang ibig sabihin ng Galatians 5:1. Na ginagawa niya po tayong bold and revelating na po, declaration po ito ng Christ. Na we didn't free us, hindi niya tayo pinalaya para bumalik tayo sa dati nating mga kadena. Whether it is sin, kung ito ay kasalanan, ito ay religion ba o self-righteousness. Hindi po tayo para mag-bound ulit doon. Amen? So, He freed us, pinalaya niya tayo, so we could live free. Amen? Para maging malaya. Amen? The freedom is not a passive. It's require us to stand firm, to stay rooted, and resist anything that tries to enslave us again. Na po, ito yung magre-require sa atin para makatayo tayo ng matatag. Na po, magkaroon tayo ng ugat. Na hindi tayo paiba-iba ng desisyon, mag-stay rooted tayo. At ma-resist natin yung mga bagay na pilit humihila sa atin sa dati po nating pagkakasala. Amen? Dahil this is the uncommon life, mga kapatid. The uncommon life is not about surviving slavery. It's about refusing to return it. Ito na tayo ngayon. Our life is not common anymore. We are living in uncommon life. Na ang mga bagay, hindi na lang to about sa surviving para sa pagiging slave natin dati. It's about dapat matuto tayong i-refuse yung mga bagay na pwede tayong ibalik sa sitwasyon na yon. So how do we live in freedom? Paano tayong magiging malaya? Number 1 point po, see your identity in Christ. Na po, kailangan nating makita yung identity natin kay Christ. Ang kalayaan po nagsisimula for knowing who you are. Sino ka ba? Amen? If the enemy can confuse your identity, he can direct your behavior, mga kapatid. Kung nako-confuse ka ng kalaban sa identity mo, pwede ka rin niyang iligaw. Amen? Pwede niyang kontrolin yung iyong pag-uugali.
Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Kaya nga dito makikita po natin no, yung sila yung istorya po ni Adam and ni Eve, 'di ba? Yung identity nila, 'di ba? Nagkaroon sila ng doubt. 'Di ba po makikita natin sa Genesis 3:1, sabi doon, did God really say? 'Di ba? Kasi ganun po ang trabaho ng kaaway. So they were created in the image of God. They already had everything they need. May love, approval, and purpose. Di ba po? Pero nag-alinlangan po sila. Even sa kanilang relationship. But the enemy whispered doubt. Did God really say? Talaga ba? Sinabi ng Diyos? Di ba? Sinabi ba talaga yun ng Diyos? So dito, one question fractured their identity at nag-introduce ito ng kahihiyan sa kanila. Amen? Di ba po? Kaya dito makikita natin, He didn't come after their action first. He came after their identity and trust. Amen? Kaya napakahalaga po na huwag nating bibitawan yung identity kung paano po tayong binigyan ng identity ng Panginoon ngayon. Na po wag na tayong tumulad sa experience po ni Tatay Adan at ni Eve. Amen? Si Moises po, yung identity niya na undermine niya by insecurity, kapatid. 'Di ba? Sabi niya sa Exodus 3:11, Who am I that I should go to Pharaoh? 'Di ba po? Hindi natin dapat sino ba ako? Hindi ka dapat mag-question sa sarili mo kung sino ka. Kasi God's called him, 'di ba, to lead. But Moses paano siya nag-respond, 'di ba? Inferiority. I am not enough, sinabi niya, 'di ba? I cannot speak well. Send someone else. Amen? Yun po yung mga respond ni Tatay Moises. But si Lord po, 'di ba? Pwede naman niyang piliin, 'di ba, yung kapatid ni Moises. Pero bakit pinili niya si Tatay Moises? Amen? 'Di ba? Makikita natin yung high priest na si Aaron, pwede naman siya kasi may alam naman siya sa Panginoon, 'di ba? Bakit si Moises po? Sometimes talaga po ang Panginoon po hindi natin siya pwedeng questionin kasi his thought is not our thought and his way is not our way. Even walang alam si Tatay Moises. Even hindi siya marunong makapagsalita. 'Di ba po? Even wala siyang generation, 'di ba, na natutunan niya yung about sa pagpapahayag ng Panginoon kasi lumaki siya sa bahay ng Pero. 'Di ba? Si Moises po, sa Egypt siya, sa pamilya ng Egyptian, sa Pero siya lumaki na ang Diyos nila ay hindi si Yahweh. Pero bakit po si Moises ang pinili? Itong mga excuses niya na to, 'di ba? Hindi po to gumana sa Panginoon. Moises was bound by Egypt, but he was bound by himself perception. 'Di ba? Sa kanyang sariling pangunawa, sinasabi niya po yung mga bagay na 'yon. Amen? So purihin po ang Panginoon. Sandali lang po, napakainit. Namatay po yung aking sasakyan. Sisindihan ko lang po. Oh, Jesus. Amen. Praise God. So, ito po yung mga bagay na pwede rin nangyayari sa'yo, kapatid. Na nagko-question ka sa sarili mo. And yung third person po natin na example natin is si Tatay Peter. Yung identity to rebuild after failure. 'Di ba? Maraming mga pagkakamali at maraming nagawa si Tatay sa pag-deny niya, si Tatay Peter. Amen? Sabi sa Luke 22:61-62, Peter denies Jesus 3 times and breakdown. Amen? Pagka-breakdown niya, bumalik siya sa pangingisda. 'Di ba po? Dahil sa shame na nag-define sa kanya. Yung guilty niya, 'di ba, na nag-crush sa kanya. But Jesus restored him. Amen? In John 21. Not by reminding him of his failure, but by reminding him his calling. Fed my sheep. 'Di ba? Mahal mo ba ako, Peter? Fed my sheep. Pakainin mo aking mga tupa.
'Di ba po? Napakabuti ng Panginoon. And ikaw rin, maybe, meron ka ring mga bagay na nahihiya ka sa Panginoon na bumalik sa Kanya, pero kapatid, you are called. Amen? Tinawag ka, wag mong kakalimutan yung identity mo na yon. Jesus didn't just forgive Peter, hindi lang po siya pinatawad dahil sa action po ni Peter. He reaffirmed Peter's identity. Binago niya yung identity. Kaya nga tayo minsan, 'di ba, nakakapagsalita tayo ng mga bagay kapag tayo ay mga baby Christian pa, 'di ba? Paano tayo ang tawag dito? Padalos-dalos sa Tagalog ng salita, 'di ba? Tingnan niyo po si Tatay Peter noon, noong siya ay ano pa, baby spirit pa, 'di ba? Habang siya ay dumadating pa sa preparation ng Panginoon, nung siya ay baby pa, puro sarili niya. Kaunawaan niya, sarili niyang kaunawaan. Ganun tayo eh. Kapag sarili mong kaunawaan ang pinapairal mo, mahihirapan kang mag-grow. Kasi ang gusto ng Lord, kumain ka rin ng meat. Dumating ang panahon na kumain ka ng meat kasi that is the preparation for you to grind. Mga kapatid, ang spiritual growth po, hindi ka laging baby. Amen? Baka naman ilang taon ka na sa pananampalataya, you'd never learn, diba, yung mga spiritual growth na dapat nandun ka na sa level na yon. Amen? Kasi si Tatay Peter po, 'di ba? Yes, naging isip bata din siya. Madali siyang magalit, tinapyas niya yung tenga nung kawal, 'di ba? Dahil siya, masyado siyang naging aggressive. Amen? Pero tingnan niyo po, nung nasa kanya ng espiritu ng Diyos, nagkaroon siya ng calmness. Na kahit kinukulong na siya noon, hindi siya lumalaban. Hindi katulad nung siya ay baby spirit pa. Kaya tayo po, dapat nakikitaan na rin tayo ng progress. Amen? Hindi po tayo hanggang baby lang. Amen? Kung tayo po ay born again, dapat po nakikitaan tayo. Amen? Ng pagbabago. So dito, makikita natin yung encouragement. Amen? Na dapat sabihin natin sa sarili mo, ikaw at ako, sabihin natin to sa sarili natin, that you are not your mistake. Diba? Yes, nagkakamali ka, but you're not your mistake. You are not your trauma. Kung saan ka man natahatakot noon, you are not your trauma. Huwag mo nang balik-balikan. You are not your addiction. Kung dati kang addict, you are not. That's not your identity. Amen? So you are not your shame. Hindi ikaw yung kahihiyan mo. Kung anumang kahihiyan ang meron kang dinala noon, you are born again, wala na yung lahat ng kahihiyan na yon. Kinuha na yon ni Jesus. You are new. Bago ka na. You are His. Sa Kanya ka. And you are free, kapatid. Amen? You are free. Huwag tayong masyadong magpatali. Amen? Huwag tayong masyadong, baka naman po ang ating mga religion is masyado na tayong namamanipulate. Amen? Marami pong mga law na ang mga religion ngayon. Even Christian religion. Marami ng law na baka akala natin sumusunod pa tayo sa leading ng Holy Spirit. Yun pala, sumusunod na lang tayo sa law at rule ng church natin. Hindi na po leading ng Holy Spirit. Alalahanin niyo po, si Eli, na po, that time na wala na ang vision, na wala na ang power ng Lord, na wala po ang presence ng Lord sa church nila dahil mas sinusunod niya. Mas natakot pa siya sa kanyang mga anak kaysa sa Diyos. Kaya sa murang edad ni Tatay Samuel, tinawag siya. Pwede pala yun, nag-ooperate ang church mo pero wala na ang presensya ng Panginoon. Kaya kinailangan niya na ng batang Samuel. Samuel, tinawag po si Tatay Samuel sa murang edad niya. Dahil umalis na ang presensya ng Panginoon kay Eli at sa buong angkan niya. Mababasa niyo po yan sa Samuel. Amen? So, wag po tayong maging ganon na sunod tayo ng sunod sa law natin, baka hindi na po siya ng Panginoon, hindi na naka-align sa spirit ng God. Amen? Masyado na po tayo nagiging religion na. Amen? Mag-ingat po tayo kasi pwedeng nagbababad ka sa salita ng Panginoon pero hindi mo namamalayan na may spirit of religion ka na pala. Alalahanin niyo po, ang mga Pariseo nagbabad din sa salita ng Panginoon. But they miss the Messiah. Amen? They miss the true meaning ng Bible. Kasi pag binasa po, nakalagay po sa Bible, pag nabasa mo ang Bible, cover to cover, it's only pointing me, sabi ni Jesus. It's only pointing me. So who is Jesus? Jesus is love. Jesus is forgiveness. Amen? Jesus is sovereign, diba?
Baka aral ka ng aral ng Bible, makalimutan mo naman yung mga nature ni Jesus. Dahil sa kaka-aral mo, kakapalalim mo, 'di ba, naging religious ka na, hindi na anak. Amen? So until you believe that you will keep answering to name Jesus never gave you, hindi magaganap ito until you realize na ito yung binigay na bagong pagkatao sa atin ng Panginoon. The enemy, yung mga kaaway po, sabi dito, they doesn't need to destroy you. He just need to doubt who you are. Hindi kanya kailangan ma-destroy o mawasak. Diba? Iibahin niya lang, idadoubt niya lang yung isip mo, pwede ka nang mawala. Amen? Guguluhin niya lang yung mental mo, pwede kang mawala. Hindi niya kailangan mag-effort ng sobrang ma-destroy ka, kapatid. Lalo na pag hindi mo alam ang iyong identity. Kaya, makikita po natin dito na kung nasaan ang enemy na nagwi-whisper sa'yo ng mga kasinungalingan about kung sino ka, kailangan maging alert ka. Amen? Ano yung mga moment na nagpe-failure ka? O binibigyan nila ng ibang label yung pagkatao mo? 'Di ba? Sinusubukan nilang balutan ng ibang label yung pagkatao mo, hindi yung new label na binibigay sa'yo ng Panginoon to refine your identity. Para mawala ka sa identity na meron ka. 'Di ba? Tanungin mo yun sa sarili mo ngayon, kapatid. Ano yung katotohanan na kailangan mo ngayong araw na to na mag-return ka? 'Di ba? Sa katotohanan, kung punong-puno ng kasinungalingan yung mga sinasabi sa'yo, balikan mo yung mga araw na yun na nalinlang ka ng kaaway at huwag kang magbabound ulit doon. Point 2 po, heal from past. Hindi po tayo makakalakad sa freedom kung ina-avoid lang po natin yung mga bagay na nasaktan tayo. Ang kalayaan po, hindi po ito pretending. Na po, ang pagiging malaya, hindi ito pagiging hypocrisy. Ang pagiging malaya po, hindi ito nagpe-pretend na walang pain, na hindi ka nasaktan. Amen? It's allowing God to heal it completely. Inaalaw tayo ng Lord na ma-heal po tayo completely. Sabi po sa Psalm 147:3, He healed the broken-hearted and binds up their wound. Hindi ka niya lang hihihil, ibabind ka pa niya. Amen? So some of us, sinasabi po natin na saved tayo but still we're carrying the wound. Dala-dala pa rin natin yung mga sugat ng ng mga childhood wound mo. Nung mga kabataan mo pa, 'di ba, na mga sugat mo nung ikaw ay bata, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Amen? Ano pa po yung mga sakit? Ano pa yung mga wound na dala-dala mo? Ano pa yung mga sugat na dala mo? Yung sugat ng church mo sa'yo. Yung ginawa ng church mo sa'yo hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Yung self-infliction mo na sugat, dala-dala mo pa rin. O yung mga nakatagong sugat mo, na ikaw lang ang nakakaalam, dala-dala mo pa rin. Si Jesus po, hindi siya namatay para lang patawarin tayong lahat. Dumating po ang Panginoon para i-renew tayong lahat. Amen? So Jesus didn't just die to forgive us. He came to renew us. Amen? So katulad po ng mga biblical example of people who carried pain. Si Joseph po, ni-reject ng mga pamilya niya, hindi ibang tao. Kaya huwag kang magtataka kung kapwa Kristiyano mo ang nakakalaban mo at hindi mga unbelievers. 'Di ba? O pamilya mo, o asawa mo, o anak mo. Amen? Kasi it will happen to you. Katulad ng nangyari po kay Joseph. Even Jesus Christ itself. Hindi naniniwala sa kanya yung sarili niyang mga kapatid. Amen? Si Joseph, nakaranas siya na itapon siya sa pit. Betrayal. How many betrayal ang mga naranasan mo? 'Di ba? Nadala siya sa imprison. 'Di ba po? Pero hindi siya naging bitter. Instead,
ang ginawa niya, 'di ba? Nagpatawad siya. God used that experience, 'di ba po? For good. Sa Genesis 50:20 makikita natin 'yon. Si Hannah, 'di ba? Nag-carried siya ng pain of barrenness. And mockery, minamak siya ni Penina. Amen? But she poured her heart to God and He gave her peace before He gave her child. Di ba po? Binigyan siya ng kapayapaan, no? Na habang siya ay ilang taon po siyang pumaakyat sa church po na pinupuntahan niya. Ilang taon na din siyang minamak ni Penina. Pero yung puso niya, binigay niya sa Panginoon. Diba? Hanggang sinabi niya na bigyan mo lang ako ng anak, ibibigay ko rin sa'yo. Tingnan nyo, nung binigyan niya ng purpose, yung kanyang sarili at yung magiging anak niya, binigyan siya ng anak ng Panginoon. Amen? Sometimes, we learn how to demand. Learn how to demand sa Diyos. Diba? At alamin natin yung purpose na po kung saan natin yun pwedeng magamit para sa kalwalatian ng Panginoon. Si David po, after sin, nag-grieve siya kasi namatay yung kanyang anak. Betrayal. Diba po? Nag-betray siya. Nag-betray siya sa mismong matalik niya rin nakawal para lang makuha yung asawa. Nakita niyo po yung mga tao na ni-restore ng Panginoon? Hindi dahil galing sa kasamaan ako, hindi ako pwedeng i-restore ng Diyos. Hindi dahil galing ka sa kasamaan, hindi ka pwedeng i-restore ng Panginoon. Lahat po ng ginamit ng mga Panginoon, ginamit niya all for good. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng baguhin ng Panginoon. O mag-bound na lang tayo kung nasaan tayo dati. God, restore. Sabi niya sa Psalm 51, restore to me the joy of your salvation. Amen? So, hindi tayo makakalakad na malaya kung nananatili po tayong nagdudugo. No, we're still bleeding under the armor. Diba? We cannot walk free if we're still bleeding under the armor. Amen? We must let God touch what life broke. Hayaan natin na mag-drive ang Panginoon. Hayaan natin umupo ang Diyos sa buhay natin. Hayaan natin na ang puso natin maging trono ng Panginoon. Para makontrol niya lahat ng bagay sa buhay natin. Dahil ang iba po sa atin, we are walking with Jesus but still we're walking wounded. Sugatan pa rin tayo. You have to move forward physically. But emotionally, you're still stuck of what happened, di ba? Lumalakad ka nga in forward, pero emotionally, apektado ka pa rin ng mga wound mo before. Amen? At mali po yun sa paglakad natin sa Panginoon. Kailangan tayong maging malaya upang magamit tayo ng Diyos. Truly. Amen? And kung hindi po natin ilelet ang Diyos na itouch yung mga place na yon, mag-i-spend po tayo sa buhay natin na tayo ay nakokobering lang with performance. Amen? Or perfectionism. Or, trying to please everybody but never feeling peace within yourself. Nagpe-perform ka sa harap ng mga tao na okay ka lang. Nagiging perfectionist ka sa ibang tao. Kasi nagtatry ka na i-please ang everyone that you're feeling okay. Pero ang totoo, wala ka namang totoong kapayapaan. Wala ka namang joy inside you. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid, are you really born again? Amen? So, kung hindi natin papabayaan ng Panginoon po na itouch ang buhay natin, hindi tayo mahihil because He heal. Amen? At yung healing na gagamitin ng Panginoon na yon, yung mga healing na gagamutin ng Panginoon sa atin, He will use it. He uses it. Gagamitin niya yung healing na yon as your testimony. Amen? Kaya may mga tao po na nagte-testify. Amen? May mga tao na nag-forgive. May mga tao po na nabinitray. Diba po? May mga tao na niloko. May mga tao na addict. May mga tao na mamamatay tao dati. May mga tao na rapist. Pero hindi na sila yun. It's just a testimony. Yung mess nila magiging message na lang.
So how can we heal from our past? Paano tayo mahihil sa mga past natin? Bring it into the light. Dalhin natin sa ilaw ng Panginoon. Yun yung unang dahilan. No, bring it into light. Sabi niya po sa Psalm 32:5, "Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the guilt of my sin." Amen? So healing begin when we stop hiding what hurting. Magsisimula lang ang paggaling o paghilom kung hindi na natin itatago yung mga masasakit na bagay. Dahil we cannot heal what you won't bring into the light. Hindi tayo gagaling kung hindi natin to dadalhin sa liwanag. Kung nandun pa rin tayo sa darkness. Amen? So you don't have to fix it. But you do have to face it. Hindi mo to kailangan i-fix. Pero kailangan mong harapin. Amen? Face the truth. So pain that stay buried become, ano mangyari sa'yo? Kung binabarid mo yung pain, magiging bitter ka. Magiging mukha kang ampalaya. Mukha kang pasas. Kululot, kururot. Diba? But if pain that surrendered, you will have breakthrough. Diba? Kapag sinurrender mo yan sa Panginoon, you will have breakthrough. Amen? Ano pa po? Paano pa gumaling? Diba ang wound? Name the wound. Pangalanan mo kung ano yung mga sugat na yon. Jesus always asked to people, what do you want to me to do for you? Lagi pong tinatanong ng Panginoon yon sa lahat ng mga pinapagaling niya. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Yung mga nilalapitan niya. Amen? Katulad po ng bulag sa Mark 10:51. Even though alam niya kung anong gagawin sa tao na yon, he also asked. He wanted to know, ikaw, kapatid, because there is power in naming what hurt. May kapangyarihan po kung papangalanan mo kung ano yung mga bagay na nakakasakit sa'yo. Saan to nanggagaling at paano to nagsishape sa buhay mo. Kasi nakaka-apekto to sa buhay mo at hindi lang yan sa buhay mo, minsan nakakadamay pa sa ibang buhay. Amen? Nakakahawa din po ito. Kaya, ang healing po nag-i-start with truth. Sa katotohanan, aminin natin ang katotohanan. Sabihin natin sa Diyos, Lord, di ba, ito yung nangyayari sa akin ngayon. I-surrender mo lahat. Ito po yung ginawa nila sa akin. Di ba? I need you. Di ba? Para ma-meet ka ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya na, Lord, kailangan kita. Tulungan mo akong ma-overcome itong mga to. Kasi ako po, sa mga testimony ko at sa mga sugat na naranasan ko, no po, hindi lang sa ibang kapatid, sa asawa, 'di ba, sa mga anak, even sa mga kapatiran na nagbetray sa iyo. 'Di ba po, lahat 'yon na pagtatagumpayan natin because of the grace of God. Dahil tinutulungan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. So third po, invite God to reframe your story. Ang third point po natin, invite God to reframe your story. Romans 8:28 po, and we know that in all things, God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. May purpose ka, kapatid. So ask God, what truth do you want to speak over His wound? Amen? Kasi hindi ka lang niya itatry tulungan. He will move you on. Amen? So makikita natin dito, hindi ka lang tutulungan ng Panginoon na itry na magamot, hindi lang susubukan. Kung hindi, i-move on ka niya, tutulungan ka niyang mag-move forward at tutulungan ka niyang ma-heal. Amen? Kung paanong si Joseph hiniled niya at sinabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Minsan iniisip natin, yes, gawa ng kaaway, pwedeng gawa ng kaaway, pero kung may purpose ang sakit na yon, pwedeng magkaroon yon ng purpose kung positibo ka. Amen? Kasi pinrepair ka ng mga pain na yon. So, hindi na natin po kailangan i-deny. Amen? That's a redemptive perspective.
We don't have to deny. Amen? So, 4, receive healing through God's people. James 5:16, confess your sin to each other and pray for each other so that you may heal. Yung ibang mga sugat po, hindi po nag-heal in isolation. Sinosolo mo yung mga sakit, hindi po. Si God po often uses community. Ginagamit niya ang kapatiran, ang prayer, ang counsel, 'di ba? Yung mga trusted people. Amen? Yung mga trusted people po, ginagamit niya to bring healing to our emotion lives. Kaya i-confess po natin yung mga bagay na nagkikip pa rin ng wound dito sa puso natin sa mga mapagkakatiwalaan po. Mapagkakatiwalaan. Amen? Kung ikaw naman, isang taong pinagkatiwalaan, kapatid, ikip mo naman. No, ang dami pong naririnig ko ng mga Kristiyano na pagkatapos pagkatiwalaan ng mga sinabi, nung nagkaroon lang ng tampuhan, sinabi na sa ibang tao. That's not the way of God. Hindi po yun leading ng Holy Spirit. Maging matured enough naman po tayong mga mananampalataya. Tapos na po tayo sa pagiging baby. God is preparing you naman para kumain ng mga meat at maging magkaroon tayo ng spiritual maturity. Hindi na po tayo katulad dati na mag-bound again sa dating pag nag-away kayo, ipupunta mo sa social media. Sasabihin mo sa ibang tao. That's not given, mga kapatid. That's immaturity. Napaka-immature po, no? Na nagpapalitan pa ng mga salita. Nagpapalitan ng mga salita bilang mga Kristiyano. Hindi na po dapat tayo nasa stage na ganon. Amen? Nag-i-share ng story, pinagkatiwalaan ka ng isang tao, magkaroon ka naman ng integridad. May nakakakita man, may nakakarinig man o wala. Ano po? Kasi you are not born again to bound again na maging chismosa katulad pa rin ng lumang pagkatao mo o pagkatao ko. Amen? So, let go of the timeline. Let go of the timeline number 5. Let go of the timeline. Healing is a process, not an event. Hindi po siya event na lagi mong babalik-balikan. Don't put the pressure on yourself to be okay by a certain date. Na meron pa po tayong mga petsa kung kailan tayo magiging okay. The uncommon life doesn't ignore pain. It's walk with Jesus through into healing. Na po, hindi tayo nag-i-stuck doon sa pain na yun. Nagdediretso po tayo kasi yun ang kailangan maging buhay natin because we're not living in the common life. We live in uncommon life po. So the cross wasn't just to rescue you. It was to reset. Diba? Kaya nga nung nakatanggap ka sa Panginoon, lahat ng mga kasalanan mo, pinako na doon, you have to begin again. Restart. Magre-restart ka again. I-re-restart mo yung time. Diba po? Magsisimula ka ulit. Amen? You've been born again. So, ibig sabihin, shame doesn't own you. Ang kahihiyan, hindi ka na po nito, hindi ka na dapat nasasakop ng kahihiyan. Hindi ka na dapat, guilt doesn't define you. Hindi ka na di-define ng guilt at hindi ka rin nakokontrol ng sin. The enemy doesn't get to name you. Hindi ang kaaway ang magpapangalan sa'yo. Amen? Dapat kilala mo ang identity mo. So don't go back to what Jesus died to bring you out of. Huwag tayong mag-bound sa bagay na kung saan tayo kineri ni God o inalis niya sa position na yon. Amen? Tinanggal niya na po tayo. Huwag kang balik ng balik sa libingan. Wala po si God doon. He rise again. Amen? Wala si God sa libingan. Kaya po hindi siya natagpuan sa libingan. He lives. Okay? So kaya ikaw po, huwag mo nang buhayin yung dati ng patay. Huwag mo nang buhayin yung dating Ate Fem. Amen? Huwag nang buhayin yung dating Ate Meds. Di ba po? Kasi, yun yung dahilan kung bakit po ang krus ng Kalbaryo, kung bakit pinakita ng Panginoon ang mamatay siya muli at mabuhay muli. Amen? You are born again to live, not bound again. Amen? So, you were born again to walk in freedom, malaya.
Amen? So ngayon pong oras na to, stand in it. Diba? Tumayo ka. Tayuan mo. Tayuan mo yung pagiging born again. Live from it. And never settle for slavery again. Huwag tayong mabuhay sa mga dating nakaraan natin. Amen? We have to live. Na lahat ng mga bagay na nakaraan natin, it's all work for good, mga kapatid. Amen? That's the uncommon life na meron tayo ngayon. We are born again, mga kapatid, not bound again. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we owe you everything, Panginoon. And Lord, we believe that we are all born again sa mga oras na to. Naniniwala kami na walang sino man ang makakaagaw sa amin, Panginoon, ng identity na binigay mo sa amin unless magpapalin lang kami sa kaaway. Kaya, Panginoon, patuloy mong is-transform ang isip at puso namin, Panginoon, na makalakad kami, na kami ay ang identity na pinagkaloob mo sa amin bilang mga anak, Panginoon, na makilala namin ang sarili namin hindi sa mga sugat ng nakaraan, hindi sa mga bagay na dati naming gawa, Panginoon, kami bumagsak ulit, Lord God. Dahil ang mga bagay na to, kung ano ang tinawag kami, Panginoon, Lord, tinawag mo kami at hindi ang tao ang tumawag sa amin para i-reset ang aming mga buhay to live, Panginoon, and to renew at i-redirect, Panginoon, ang aming mga buhay. Kaya purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin niyo po ang lahat ng glory, Panginoon. In mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen po and glory to God po. Praise God. Salamat po, Sis Deborah.